Magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sama Action Rescue ngayong gabi. Wala na. Napasok na sa ilalim ng truck. Di ba kayo takot na masaglasaan kayo? Hindi daw. Bakit? Sanay na po kami dyan eh. First time lang dito, hindi ako tumatawid eh, doon lang. Pero nagatawiran naman doon dati, may ano doon eh. Pero hindi niyo po nabasa yung mga signboards yun? Oo, nagamadali nga ako, hindi ko nakita. Naglalakad daw siya, bigla daw napadaan tong owner type jeep, nahagip yung tao. Sumampa dun sa may ibabaw ng owner saka bumagsak. So sabi nila medyo basag daw yung windshield ng owner. Sir, kising. Oh. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, tinatayang may 14 na aksidente ng pagkakabundol o pedestrian accident ang nagaganap dito sa Metro Manila araw-araw. Noong nakaraang buwan, naging saksi ang rescue. Isang pedestrian ang tumilapon matapos mabundol habang tumatawid sa Araneta Avenue. Nagro-rubing kami ng patrol, no? Bandang mga sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng gabi. Sa kabaan ng Araneta Avenue, may nakakita kami na isang tao na nakahandusay. Sinubukan namin gisingin na kaya lang panay nalaman namin na yun nga, tama niya sa ulo, umuungol lang siya. Kaya minabuti namin na tumawag sa base para makahingi ng rescue. Dumating tayo sa site, positive, one male victim. Tinihaya natin, para makita natin kung ano yung injury niya, meron siya. So nakitaan natin na may dugo siya sa ilong at sa bibig, basag kanyang ipin sa may bandang itaas. Pagka dumugo po kasi ang ating ilong, so ang ating bunganga o ang ating tainga, possible po na may head injury or skull fracture po, pwede pong ganun mangyayari. Sinuportahan natin yung kanyang leeg para kahit papaano kung gumalaw man siya, hindi masyadong maapektuhan ng kanyang leeg kasi alam naman natin yung leeg pagka yan magkakaroon ng problema, mas hindi magandang mangyari sa kanya. Habang ina-assist po natin siya, tinitignan natin yung kanyang lower extremities, yung kanyang bandang paa hanggang tuhod, hanggang tiyan. Kasi sa mga ganong kaso kasi hit and run, so hindi natin masasabi kung saan part ang tumatama sa ground. So tendency magkakaroon siya ng head injury. Sa mga ganong oras, mga 11, 12 pataas, mga sasakyan dito medyo may kabilisan na ang takbo nila. Walang tawiran dito, walang pedestrian kung makikita nyo kasi creek na yung kabila niya. Naglalakad daw siya. Bigla daw napadaan tong owner type jeep, nahagip yung tao. Sumampa dun sa may ibabaw ng owner saka bumagsak. So sabi nila medyo basag daw yung windshield ng owner. Masasabi nating malakas ang impact dahil tumilapon siya sa pagkakabangga niya. May nakakita kaya lang hindi ganun kalapit. Maliwanag naman siya, wala nang problema sa area Siguro yung timeline talaga na yun biglang tumawid yung biktima kaya nahagip nung owner. Wala naman po siyang bukol or doon sa kanyang ulo. So inassist po natin, tinignan po natin. So negative naman, tinignan natin gloves, so wala namang bleeding na nandun. Agas-gas lang po yung ating nakitaang sugat sa kanyang ilong.
Kaya siya dumudugo. Pero hindi naman siya nagkukondisyon nung in-assist natin sa loob ng ambulansya na. So, marami siyang mga gas-gas sa may bandang paahan, sa magkabilang tuhod at saka magkabilang kamay. Sir, gising. Oo, gising. Mas maganda po ang biktima na gising, ang diwa or ano, para alam natin na mas madali siyang i-assess. Kaya po natin ginagawa po yun, na hindi pinapatulog. May mga ganong kasi ma'am na pagka-critical condition na tapos na nakatulog, may tendency tuloy-tuloy na po pagdating ng ganon. Kaya mas madaling, mas maganda dalhin natin kaagad sa hospital para ma-check siya. Test vital sa inyo, 80/50. Ano yung pangalan nyo? Yeah. Wala po tayo nakitang identification kung saan po siya nanggaling at kung sino po siya. Yung identity ng tao, ito'y siguro mga edad 25 hanggang 30. Tinanong din namin halos lahat ng mga tumitingin doon, tinanong din namin pero walang makapagsabi na kilala nila. Sa tingin namin hindi taga rito. Sir. Kahit doon sa bandang paahan niya, nakitaan natin nung in-assist po natin siya na puro madumi talaga, no? As in, hindi na talaga naglilinis sa katawan. So sinasabi na po natin na po pwedeng meron po siyang kunting sa pag-iisip. So nire-require natin yung BPSO na kausap natin na sumama po sa hospital kasi po protocol po ng hospital na dapat may kasama po yung biktima. So for the meantime na wala po siyang kasama, ang BPSO po ang mag-assist po kanya doon sa East Avenue Medical Center. Ang pagkakasabi sa amin doon, tatawagan kami kung sakaling okay na yung pasyente, pero wala na rin naman kami nakuwang tawag mula sa East Avenue. Hindi na namin nagawang kilalanin kasi nung time na yun, ungol na lang maririnig sa kanya kahit na tanungin mo siya ng pangalan, hindi niya na masabi. Nawala na. Napasok na sa ilalim ng truck. Sa pagbaba